Pamana at Paradiso. 10 dapat ipagmalaki nating destinasyon sa Pilipinas. Tara, tuklasin natin ang 10 dako sa Pilipinas na magpapakiliti sa puso ng bawat Pilipino at magpapaingay ng ang ganda natin. Habang binibilang mo hanggang huli, manatili hanggang dulo dahil bawat lugar may kwentong pambayan at lihim na ikakabilib ng inyong pamilya at barkada. Ikauna, ang Basket Bay sa El Nido ay parang pinturang buhay. Matatarik na limestone cliffs na nakayakap sa kristal na asul na dagat at lihim na lagoon na pwedeng mapasok sa maliit na bangka. Sa Small Lagoon at Big Lagoon, makakatikim ka ng katahimikan na bihira sa ibang parte ng mundo. Ang isla ay may mga puting buhangin, makukulay na coral at buhay dagat na manggigiliw sa sino man na mahilig mag-snorkel. Madalas, pilipitin ng mga lokal ang tradisyonal na parao para ipagmalaki ang katutubong paraan ng paglayag. Dito mo mararamdaman ang taglay nating likas na yaman at galing sa pangangalaga ng kalikasan. Isang dahilan kung bakit pinararangalan ito sa mga listahan ng sikat na destinasyon sa buong mundo. Susunod naman, ihahabi natin ang kwento ng pangpang na finikalabutan ng bawat Pilipino sa paglubog ng araw. Ikalawa, ang White Beach ng Boracay ay simbolo ng luho at simpleng ligaya. 4 na kilometro ng pinong puting buhangin kung saan nagtatagpo ang mga magulang, magkasintahan, at barkada tuwing dapit hapon. Sa Station 1 hanggang Station 3, makikita ang iba't ibang muka ng isla. Mula sa Marangyang Resort hanggang sa palengke ng sari-saring pagkain at pasalubong. Huwag palampasin ang paraw sailing sa paglubog ng araw at ang marami pang paraan para masaksihan ang maalab na kulay ng kalangitan. Sa bawat sandali sa baybayin, mapapahiya ka sa ganda ng Pilipinas at mamamangha sa pagkakaisa ng ating kultura sa pagsalubong ng gabi. Ikatlo, sa Banawe at mga kalapit na baryo, makikita ang hagdang-hagdang palayan na inukit ng mga ninuno ng Ifugao. Isang obra maestra na iningatan ng mga komunidad ng higit sa 2,000 taon. Ang mga terraces na ito ay hindi lang tanawin. Sistema ito ng buhay, irigasyon, at pag-asa ng mga katutubong magsasaka. Pagmasdan ang Batad at Bangaan. Mapupuno ka ng paggalang sa husay ng ating mga ninuno sa pagmumolde ng bundok para sa bigas at ikabubuhay. Dahil dito, pinarangalan at pinangangalagaan ang kabuuang rice terraces bilang pambansang kayamanan at bahagi ng pandaigdigang pamana. Susunod naman ang kakaibang anyo ng kalikasan na mura ng sariling alamat. Ika-4, ang Chocolate Hills sa Bicol ay parang mga maliit na burol na nagkakahawig sa tsokolate kapag tagtuyot. Mahigit 1,000 at higit pa ang mga burol na ito. Kumakalat sa malawak na kapatagan. Ang kakaibang hugis at dami ng mga bungtod ang nagtulak sa mga manlalakbay na humanga at magtaka. Pumunta sa observation deck sa Carmen o Sagbayan at maghanda sa isang tanawin na maaaring ipagmalaki sa buong bansa. Kakaibang geological formation na hindi basta-basta makikita sa iba.
Mula roon, lalakbay tayo sa bulkan na tila perpektong hugis ng isang tuktok. Ikalima, tingnan ang silweta ng bulkang Mayon sa Albay. Ang perpektong kono na parang sinadya ng kalikasan. Isang larawan ng lakas at kagandahan na ating kapuluan. Sa pag-akyat ng mga mata mula sa bayan ng Legazpi, makikita ang pagsasanib ng kasaysayan at likas na yaman sa paanan ng bundok. Maraming kwento ang nakadikit sa Mayon. Mula sa katutubong alamat hanggang sa katapangan ng mga komunidad na naninirahan malapit sa bulkan. Pagtapos nito, bibigyan natin ng probinsyang puso ang kolonyal na sining ng bansa. Ika-6, bumisita sa Vigan sa Ilocos Sur at ramdam agad ang panahon ng mga Kastila sa makalumang kalsada ng Cal Crisologo. Lumang bahay na bato at kalesang sinasakyan ng mga manlalakbay. Ang bawat pader at bintana ay may bakas ng kasaysayan. Parang nakikipag-usap ang bayan tungkol sa pinagdaan ng panahon. Tikman ng empanada at bagnet na ipinagmamalaki ng rehiyon at pagmasda ng artesano na gumagawa ng banig at abel na gawa sa kamay. Mula rito, tatawid tayo sa kabundukan at talon na magpapainit sa puso ng sinumang naglalakbay. Ika-7, sa Badjan, Cebu, naghihintay ang Kawasan Falls na may malaparaisong asul na pool at hagdang-hagdang talon na mainam sa paglangoy at canyoneering. Ang tunog ng talon at halakhak ng mga lokal at bisita ay perpektong tugtugin para sa isang araw ng pakikipagsapalaran. Maraming lokal na pagkakataon upang makiugnong sa mga gabay na Pilipino na magtuturo ng tamang pag-akyat at paglusong sa ligtas na paraan. Pagkatapos ng pagkamangha rito, aakyat tayo sa pampang na tanyag sa surfing at kalikasan. Ika-8, Siargao, ang pamiling surfing ng bansa, ay dumadagundong sa Cloud9. Ang mga alon nito ay tahanan ng mga surfer na naghahangad ng saktong hampas at puso ng karagatan. Ngunit higit pa sa surfing, mayroon ding tahimik na lagoons, puno ng nyog na baybayin at maaliwalas na kultura ng isla. Dito mo mararamdaman ang mabuting ugali ng mga taga-isla. Payak, palakaibigan, at laging handang magbahagi ng kape at kwento. Mula Siargao, babalik tayo sa paraang pambayan. Tanawin na pumupukaw ng damdaming malalim at malapit sa puso. Ika-9, ang Taal Volcano at tanawin mula sa Taytay ay isang postcard ng pag-ibig. Lawa na bumabalot sa isang maliit na bulkan sa loob ng mas malaking lawa. Isang kakaibang bisyon ng kalikasan. Sa pag-upo sa ridge ng Tagaytay, makikita ang mga pamilya at magkasintahan na nagtitipon para huminga at magpasalamat. Ang malapit na pamayanan ay nag-alok ng pagkain na nag-iinit ng puso, tulad ng mainit na tawilis at bulalo na perpekto sa malamig na hangin. Huwag kalimutang pahalagahan ang responsableng pagbisita para maprotektahan ang yaman nito. Ika-10, sa Coron, Palawan, naghihintay ang Kayangan Lake at mga wreck diving sites
na magpapatunog ng hinang-hinago. Sa sinumang manlalakbay, malinaw na tubig, mga bangka na parang lumulutang, at diving spots na puno ng kwento. Ang Coron ay kilala rin sa malamlam na lawa at limestone cliffs na perpektong backdrop sa bawat litrato. Dito mo malalaman kung bakit ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang ating dagat. Sagana sa buhay, makulay na kasaysayan, at puno ng pagkaing dagat na sariwa at masarap. Sa pagtatapos ng paglalakbay, maganda kang dalhin ang pagmamalaki at mga alaala pauwi. Maraming salamat sa pagtutok. Ang Pilipinas ay ingay ng ganda, kultura at pusong nagmamalasakit. Hanggang sa muli, dalhin mo ang mga kwentong ito at ipagmalaki sa iba kung bakit tunay ngang napakagandang maging Pilipino.